mga kontraktor na to na hindi ginawa, eh, pera po ng taong bayan yan. Kaya dapat po, maibalik nila, yung responsibilidad nila dapat na i-insure yung mga proyekto nila na wala naman dahil na-ghost, at kasuhin nila yung mga kontraktor na hindi nila pinulfill yung kanilang obligasyon sa kontrata nila. So, yun po ang importante. Kailangan ibalik nila yung pera ng insurance. O ibalik po nila yung 30% na ayon sa kontrata. Kapag hindi po tama, performance ban po yan, Kuya Vic, no? Sabihin, kung walang performance, dahil na-ghost, eh dapat ibalik po nila yung 30% nila. Gaano kalaki, or if you're at liberty to tell us, na magkano ang pinag-uusapan natin? Eh, sabi nyo, ang ganda project ko, so kaya substandard eh. So, ang dami ipapayaran ng insurance na yan. Depende po kung ano ang mga proyekto na talagang mapapatunay at tinag-ghost. Pero madali yun eh. Kasi nga ghost eh. So, bawat file po namin ng kaso sa ICI at yung mga kaso na final na natin sa ombudsman, automatic po yun habulin na po natin yung insurance na. Yung performance ban ng mga kontrata. Parang ang gusto ko itanong sa inyo, Secretary, what is there to contest? Don't tell me ko contest sila. Secretary dito, hindi naman ghost yan eh. Kompleto yun eh. Hindi naman substandard yan. Dumuho lang yun eh. Tama po kayo. So yung ghost po, yun po ang pinakamadali. Yun naman po ang priority na rin ng ICI ngayon, pagtapos ng kanilang press conference ng Lunes. So yun po hahabulin talaga natin. Oo. Isa pa, Secretary, hindi ko pa tatagalin to. Yung Diskaya, yung pagkatras nila, sa mga statement nila, hindi na raw sila makikipag-cooperate. Secretary, what's your opinion on that? Eh, immaterial yung hindi sila magko-cooperator na. Ang material po dito is may kaso sila na final na namin sa ombudsman. Tingin ko marami pang kasong parating dahil madami silang mga questionable yung mga ginawa sa DPWH from 2016 up to 2025. So, maganda sila sa napakaraming kaso. Tandaan niyo po, sana maalala po ng mga kababayan natin na lahat po ng ipafile natin kaso laban sa mga Diskaya at laban pa sa ibang mga kontratista at iba pang mga kasabwat nila in non-bailable. So, pag ito po ay kinal sa Sandigan Bayan, kulong po sila agad-agad. Oo. So, at babawin po natin lahat ng mga ninakaw. So, dito po sa nangyayari ngayon para bilang pagtalima na rin sa utos ng presidente. At ang gusto ng taong bayan, mukhang maibabalik nga natin yung pera, unang-una mula sa mga insurance. Yun po ang at marami pa tayong iba. Yun pong pinagbitihan namin ng ICI kanina at ang napakaraming ahensya ng gobyerno. Nandiyan ang BIR, ang Customs, ang LRA, ang LTO, ang CAAP, lahat po ng pwedeng makuhanan ng mga asset nitong mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Nandun po yung mga ahensyang yun at kami po ay united sa paghahanap ng mabilis na paraan ayon na rin sa utos ng Pangulo natin na kailangan ibalik ang pera sa lalong madaling panahon para po hindi lang makulong at managot yung mga dapat managot pero maibalik din natin yung pera ng mga kababayan natin. Alright, last na lang. Kamusta ho ang mga eskwela natin, ang mga infrastructure sa Davao, Secretary? Ayan po, tuloy-tuloy na po natin pinapagawa yung mga tinamaan ng malalakas na bagyo nitong mga nakaraang linggo at buwan at siyempre yung tinamaan ng napakalalakas na bagyo sa Cebu at sa Mindanao. So yan po ay talagang pinag-utos ng Pangulo na paspasan ng pagbibigay ng tulong lalo na yung rehabilitation ng mga infrastructure natin, ng mga kalye, mga tulay, yung mga ospital at saka yung mga eskwelahan natin. So pinapaspasan po natin yan. Alright. Mr. Secretary, hindi ko na paabahin at I can feel what you're getting up right now dahil talagang wala. Nakikita ko ang pagod po nyo. Mr. Secretary, maraming salamat po. Pagaling po kayo. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Alright, si Secretary Bill Jesus, hindi ko na ho pinatagal. Wala, pumipiyot na eh. Sus, Mario Joseph, oo. Sa labat, nakalimutan.